day di 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 day ko di day ko di day ko sa albay sa tuyang bistuho na siya sarong babaeng matinabang madangog sa mga inagrangay man si Diday ko ang sagot dyan Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo maging sa salud, seniors, women's at youth Abang mahal ko yung si Diday ko Diday ko Diday ko Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan para sa kabataan.
Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga ka-IBN! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Gigising sa Mula po dito sa IBN Broadcasting Network. Legazpi City, Albay. kasama si Ito po ang inyong lingkod. Si Sir Dude sa programang sa bawat Get Imo! mahalan. Marami po tayo mga kaibigan na pag-uusapan maging nasyonal o probinsyang pag-uula, mga balita na dapat po malaman ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga albayanos. Hoy Pilipino, At sabi nga mga kaibigan, nagkaroon tayo ng ano yung pagpupulong ng Aleco? magmangiti Yung tinatawag natin na AGMA. kakarate. AGMA, ang ibig sabihin ng AGMA mga ka-IBN, Annual General Membership Assembly, ang taunang pagpupulong ng lahat ng membro ko na Schumer na may-ari ng Aleco. Ito ang pagkakataon nyo bilang may-ari na, sabi nga, Ay handa makarinig ng ulat tungkol sa kita, at sa gastos, utang, at serbisyo ng Aleco. sagutin At mag-aproba ng plano at budget. yan lang. Pumili ng mga bagong direktor sa Hoy Pilipino, mag-isip lupon. kini Magpasya sa mahalagang bagay tulad ng paghiram ng pondo o pagbabago sa patakaran. Diyos, ipalita ay dakara Magtanong at magbigay ng mungkay sa pamamahala. na. Mga kaibigan, karaniwan itong ginaganap tuwing unang Sabado ng Hulyo. Ito nga, nakaraang Sabado. Sabi nga mga kaibigan, nagkaroon ng pag-uulat ang Aleco. Sa magyalan, magkiba. At kailangan ang sapat na bilang na dumalo parang maging lehitimo ang desisyon. Sa balitang at pamahalaan. Excuse me mga kaibigan, umubo na naman ako. Minsan ay mayroon ding Special General Membership Assembly or SGMA kung may kailangang pag-usapang biglaang na lamang usapin. Ano? usapan. Sabi nga mahalaga ito dahil dito nyo nagagamit ang inyong kapangyarihan Padama bilang may-ari ng kooperatiba, hindi lamang simpleng tagagamit ng kuryente. ay seduce, palita ay dakate. Kaya nga, noong Sabado, nagkaroon ng pag-uulat ang Aleco. Sabi nga, ang nakakalungkot dyan mga ka-IBN, nagkaroon tayo ng utang pa na 5.7 billion. Sa hapak ay Na talagang kailangan na sagot. mabayaran yan ng konsumidores. Unahing lahat At kung hindi, anong mangyayari sa atin, di ba? Excuse. Sabi nga mga ka-IBN, ito nga, si Albay Governor Noel Irusal, andyan yung pag-suporta niya, di ba? Na talagang kailangan nating mabayaran ang utang na yan, ha, mga ka-IBN? At get involved. hindi basta-basta po iyan, sabi natin, mababayaran. May mga panukala na nga siguro na dapat i-privatize na yan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan na kailangan na ba talagang i-privatize yan? Eh kung maalala nyo mga kaibigan na dati na yan na piga-privatize. Diba? Kung maalala nyo yung APEC, diba mga kaibigan, ano? Sa bawat balitang ating pamahalaan. Kaya nga, sana ito na, sabi, solusyon na naman ba ang privatization? Minsan magulo, di ba, mga kaibigan? Mamamayan Ha? ay Magulo ang sitwasyon natin. ipag-usapan. Siguro na nakadepende ito kung ano ang
prioridad at mayroon ng karanasan sa albay na nagpapakita ng magkabilang panig. Sabi nga sa kasaysayan ng Aleco, noong 2014, ibinigay ang pamamahala sa pribadong kumpanya, yung APEC, San Miguel Group, para ayusin ang utang at serbisyo. Ngunit, paglipas ng mga taon, naging mas mataas ang singil, nananatili ang pagkawala ng kuryente, at lumaki pa ang utang. Bumalik ito sa pamamahala ng kooperatiba noong 2022. Ang sabi nga, mga nagsasabing dapat i-privatize. No? May kakayahan ang pribadong kumpanya na maglabas ng pondo para sa pagpapabuti ng linya at kagamitan. Maaaring mas mabilis ang proseso at hindi masyadong apektado ng politika. Maaaring mabawasan ang pasanin ng gobyerno at pondo mula sa buwis. Mga kasalukuyang issue, syempre, malaki ang utang, madalas ang pagkawala ng kuryente, pagkawala ng kuryente sa sistema. So mga sa nagsasabing hindi dapat i-privatize, nararanasan na noon na hindi bumuti ang sitwasyon. Minsan may sabing ay mas lalong tumaas ang singil at hindi nauna ang kapakanan ng mamimili kaysa kita. Kaya bilang kooperatiba, pag-aari ito ng mga miyembro consumer, dapat sila ang may control. Kaya maaaring pabayaan ang mga liblib na lugar kundi hindi ito malaki ang kita. Maaaring mawalan ng trabaho ang mga empleyado o mabawasan ang benepisyo. Ano ang ibang opsyon, mga ka-ABN? Pagpapatibay ng pamamahala sa Aleco, mas malinaw na proseso, pag-alis ng katiwalian, mas mahigpit na pagbabantay ng NEA at kinatawan ng mamimili. At siyempre, yung pakikipagtulungan sa ibang matatag na kooperatiba sa halip na pribadong kumpanya. Paggamit ng tulong na pinansyal ng gobyerno para sa pag-ayos o pag-aayos habang pinapabuti ang operasyon. Ating unahin lahat ang katanungan. Kaya dapat, mga kaibigan, dapat sabi dumaan ito sa malinaw na pag-aaral, pampublikong pangdinig at boto ng mga miyembro consumer dahil sila ang may-ari ng kooperatiba at sila rin ang direktang maapektuhan. Kaya nga, sabi nga natin, saan yan kukunin, di ba? Yan na 5.7 billion na utang. Yan ang malungkot na balita ng Aleco noong pagpupulong noong nakaraang Sabado. Ano? So, dapat tayong mga consumer ay dapat magbayad. Ano? Kailangan talagang on the dot, talagang bayaran na yan para hindi tayo palaging nawawala ng kuryente. Ano? Bahala na yan ang kooperatiba at ang ating governor ay andyan din naman ang pagsuporta na dapat yan ay maayos sa madaling panahon. Mga kaibigan. Ano? Karapatan ang mamamayan ay ipaglala. So yun, mga kaibigan, dako po tayo sa national na issue. Ano? Alam natin na ngayong araw ng Lunes, ang sabi natin, ang pagdinig or impeachment hearing kay BP Sara Duterte. Balita ay dakarating. So, yun ang sabi nga, ang pagdinig ng sa inspection kay impeachment, ano? Kay BP Sara, na sabi nga, mahigit nga isang taon matapos mapawalang bisa ang unang kaso, di ba? Muling sumulong ang bagong paglilitis laban kay Vice Presidente Sara Zay Duterte. Inaprubahan na ng Kamara de Representantes ang mga bagong artikulo ng impeachment. Nakatagda na simulan sa Senado
ang paglilitis ngayon nga, mga kaibigan. Get involved. So, ano yung mga pinakabagong katayuan sa usapin? Balita ay Kaibigan, dakarating. pinagmulan ng naunang kaso ay pinawalang bisa yun. Kung naalala nyo mga kaibigan, noong Hulyo 2025, idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang naunang kaso ng impeachment dahil nilabag nito ang panuntunang 1 taon na ipinagbawal ang pagsasampa ng panibagong kaso laban sa iisang opisyal sa loob ng 1 taon mula noong huling paglilitis. Bawat balitang ating Pinagtibay ito ng korte noong Enero 2026 kaya't maaari lamang magsampa ng bagong reklamo simula Pebrero 6, 2026. mamayan ay ipaglalabas. So March 4, 2026, ipinasya ng komite sa hustisya na sapat ang anyo at nilalaman ng mga reklamo. Kinig Binigyan si BP Duterte ng 10 araw para sumagot. involved sa Isinubit niya na ito noong March 16. ay dakarating. Ngunit sinabi ng komite na puro pangkalahatang pagtanggil lamang ito at hindi direktang sinagot ang mga akusasyon. At March 25 pataas, nagsimula ang formal na pagdinig tungkol sa mga paratang tulad na hindi tamang paggamit ng pondong lihim o sinasabi nating confidential fund, Kain hindi pagdeklara ng buong ng ari-arian sa SALN, pagtataksil sa tiwala ng bayan at paglabag sa saligang batas, hindi dumalo sa kanyang mga abogado at sinabing political lamang ang proseso. involved sa programang inggiting kay Sodu. May 11, 2026, bumoto ang plenaryo ng Kamara ng 25 upang pagtibayin ang mga artikulo ng impeachment at formal na ipinasa ang kaso sa Senado. Programang gigising sa bansa. So sabi nga, ang susunod na hakbang, Yalan matibay. pagliliti sa Senado, na ngayon nga, siguro mga kaibigan, excuse, Sa bawat itong mamaya alas 2, di ba? bahalan. Ang impeachment Ekonomi na sabi, sa'y ating baban. nagtipon na ang Senado bilang hukuman ng impeachment at nakatagdang formal na buksan ang paglilitis sa Hulyo 6, 2026. Ngayon po, ngayong araw na to, alas 2 mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan. Tama ang lakas At inaasahang magpapatuloy ito hanggang sa simula ng 2027. balita ay Unang maglalahad ng ebidensya ang panig ng nasasakdal. Kasunod naman ang panig ng depensa. Upang mahatulan, kailangan ng boto ng tatlo ng lahat ng senador. bang paano yan? pagkain sa hapak ay Mahalagang paalala mga kaibigan, So, na nilinaw ng Korte Suprema ating unahin lahat ang katanungan ating sa na hindi nililinis ng desisyon si BP Duterte Uunggad. sa mga parata. Sinabi lamang nilang hindi wasto ang proseso ng naunang kaso. magising at Naninindigan ang magkabilang panig, iginiit ng nagsasakdal na seryoso ang mga akusasyon at kailangan ng pananagutan. Pilipinas Habang sinasabi naman ng depensa na ito ay may kinikilingan at hindi sumusunod sa tamang proseso. Ayan, ang resulta ng paglilitis ay mahigpit na binabantayan bilang mahalagang pagsubok sa balanse ng kapangyarihan at pananagutan sa gobyerno. involved kasama si Sa Dirt. Sabi nga yung mga grounds niya for impeachment, mga kaibigan. Ating pama Narito ang mga tiyak na batayan o grounds ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte na nakabatay sa saligang batas sa mga inihain
ng artikulo ng impeachment. Lamang ang pausapan. Mga batayan sa ilalim ng saligang batas, ayon sa Artikulo 11, Section 2 ng 1987, sa ligang batas, maaaring tanggalin sa tungkulin ang Vice Presidente dahil sa una, sadyang paglabag sa saligang batas, culpable violation of the Constitution. Pangalawa, pagtataksil sa bayan, treason. Pangatlo, panunuhol or bribery. Kalusugan. Pang-apat, katiwalian sa at pangungurakot, graft and corruption. Panglima, iba pang mabibigat na krimen, other high crime. Seguridad. At pang-anim, pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust. Ayan, mga tiyak na paratang sa kasalukuyang kaso, mga kaibigan. Ito ang mga pangunahing isyong inihain at pinagbatayan ng Kamara. Iyong tinig. Una, hindi wasto at irregular na paggamit ng pundong lihim o confidential fund na tinatayang 612.5 million ang pondo, Toklan kaysa 500 million mula sa tanggapan ng Vice Presidente noong 2022-2023 at 112.5 million noong siya ay kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon. Isim sa bansa. Sinasabing walang maayos na paglilinaw, hindi sumusunod sa tamang proseso at ginagamit ito sa mga bagay na hindi akma sa layunin ng pundong lihim or confidential fund na labag sa batas at patakaran. Iyang bansa. At pangalawa, hindi tumpak at buong pagpapahayag ng ari-arian or SALN. Mamamayan. Paratang na hindi isinama ng totoo at ang buong ang lahat ng ari-arian, pananagutan at yaman niya at ng kanyang asawa sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth. May maparatang din na mayroon siyang yaman na hindi may paliwanag at hindi akma sa kanyang opisyal na kita. Pangatlo, paggamit ng pananakot at karahasan. Patayhan. Kasama rito ang kanyang pahayag noong November 2024 na magpapapatay daw siya sa Pangulo, unang ginang at dating speaker ng Kamara kung may mangyaring masama sa kanya na itinuturing na paglabag sa tamang asal at paggalang sa tungkulin ng kapo-opisyal ng gobyerno. Kay Sodus, balita ay dakarating. Pang-apat, pagkabigo na tumugon at magpaliwanag. Ayon sa mga nasasakdal, paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig at pagtanggi magbigay ng sapat na paliwanag sa harap ng Kongreso ay bahagi rin ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Lahat ng ito ay ibinabatay sa sadyang paglabag sa saligang batas at tiwalian at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ekonomi. Ang tatlong pangunahing batayan na inaprubahan ng Kamara upang ipasa ang kaso sa Senado. Laban, katotohanan lamang ang pausapan. Hoy Pilipino. Yan mga ka-EBN ang mangyayari mamayang hapon, alas 2 Iyong tinig. sa Senado Sa na nakahanda na na talagang inaasahan Karating. na sana sisipot si Vice Presidente para sa mga yung impeachment na inhihain po sa kanya. Pamiya At sabi nga ni PBBM na sana ay insa. attend ang ating Vice Presidente So'y para sa pagkain. Ating unahin. masagot niya ang mga dapat sagutin para maliwanagan
ang publiko na matagal na po yan na dapat na inaabangan ng sambayanang Pilipino. Dama ang lakas ng iyong tinig, yeah, involved sa programang inggiting. Kay Sir Dutch, balita ay dakarating. Kaya yun ang mangyayari ngayong hapon na to. Ito ang mga sabi nating mahalagang issue, mainit na issue, mga ka-EBN sa ngayon na magaganap sa national. Na sana itong mga bagay na to makita ng ating mga Pilipino, mga sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga kaalay niya, kung talagang ito ay sabi nga natin na maging patas, ano? Hindi naman siguro ito maaabot sa puntong ganito na maipasa ang kaso itong sa Senado kung wala pong batayan, walang malakas na sabi nating pananagutan ang Vice Presidente. Ipaglalaban. So yun po sa ating mga Pilipino, mas mabuting marinig nyo, pakinggan nyo, kasi ito naman ay open to the public na dapat makita ng ating mga sambayan ng Pilipino. So yun ang kailangan natin sa ngayon. Ha? So, sabi natin na itong mga bagay na to, mga kaibigan, bago tayo magpaalam, yun, paulit-ulit nating sinasabi dito na tayong mga Pilipino ay nakikita na natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Palaging magulong ang ating Pilipinas. So dapat po talaga, ito bago ako magpaalam, kailangan natin po na sabi natin bumuto talaga ng tamang tao, tamang kandidato, tamang politiko. Na hindi na po tayo sabi natin na in the end tayo palagi ang nasa alanganin. At lalo-lalo na po ang nagaganap na korupsyon dito sa atin. Napakayaman po ng Pilipinas. Kung hindi lang po nakukurap, napakaganda na sana siguro. Kahit sabi ko isang termino lang ng presidente. Sabi natin kung walang korupsyon, kung sa taas pababa, nako, napakaganda po ng Pilipinas. Kasi po, napakayaman natin. Lalong-lalo na pagdating po sa natural resources. Ay abangan natin po sa 2028, mga ka-EBN. Karapatan ang mamamayan ay ipaglalaban. Katotohanan lamang ang pag-usapan. Malapit na. Hoy Pilipino, magising at Nalapit na ang eleksyon na yan. yung tinig. Kahit duman na ngayon, November, siguro November 2, yung barangay, Dakarating. Pero ito ang inaabangan natin, yung sa matataas na posisyon. Kasi ito ang magbibigay na pagbabago sa ating mga kababayan kung sino talaga ang bagong leader na naman, lalo sa pagka-presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressmen, na talagang sabing maglilingkod ng tapat, transparent, at may magandang pamamahala na hindi kurap. Hoy Pilipino, Dapat po, ganun na po tayo. Huwag na po tayong maging panatiko. Huwag na po tayong maging tabugo. kay Sir Dutch. Ha? Mga kaibigan, marami pa po tayong mga Pilipino, mga tabugo. Sumasamba sa mga kulto. Yan ang isipin natin, mga kaibigan, na maging sabi natin na maging matalino po tayo, maging mabusisi po tayo sa darating pong eleksyon ngayong ito pong 2028. Sir Dutch. Iwasan po na natin, wag na nating iboto ang mga political dynasties. Kung sabihin natin
hindi pa yan maipasa. Bansay Pero pag nakita nating pamilya na naman ang andyan, huwag na natin silang iboto. Malaban katotohanan Kaya sabi nga natin, sila ang nagpapahina ng demokrasya Pilipino ng bansa. at makinig. Sila ang nagpapahina Iyong- ng mga programa, mga proyekto sa ating bansa. Sila ang nagpapahina na nawawala ang mga budget na dapat mailigay sa tama po para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga mahihirap. Sa pagbang pagkain sa hapak So, yun ay po, mga handa. kaibigan, ano? So, inabot na tayo mga kaibigan ng oras. Ating Bukas na naman. katanungan Ha? sasagot Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. lalang. Sa ating pangunguna Magis- ng ating General Manager Sergi Alejandro Alianza Wakas na at ang ating CEO na si Mamsel Natur. iting kay Saguts balita. At sa ating mga sponsors na nandyan, makikita nyo po dyan sa screen. Thank you so much po sa inyo. No? Toklan kay At syempre sa ating technical on board, walang iba si Sir Jonathan. At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you. Bye! Gising sa bansa, magkisa, magyalam, magkiba. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabadi, papunta mo tama. Alyo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot,
Panalo bawat balik May freebies pang kasama O diba ang balik Astro na TV Astro na DB Audio Tunog at gamit solid Para sa iyong tahanan Para sa iyong tahanan We keep it real and quality Talaga Home Depot